Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ano po? Ah, ang ating topic may sovereign God. When we hear the word sovereign, ano ba pumapasok sa ating mga isip? Ano po? Di po ba? What is sovereign? Ano po? Kakanyahan, no? Ito po'y kasarinlan. Ano pa? Yan yung I want you to see this two meaning, ha, mga kapatid. Okay? So mag-start na po tayo, mga kapatid. Ha? Yanda niyo na po yung ball pen, papel, at ang inyong mga Bible, ano po? Or ang inyong mga, pwede nyo rin pong i-record yung audio, okay? Pero pwede nyo rin pong i-replay po ito. So, huwag nating patigilin ang blessing sa atin. Let's all share and tag ang segment na ito. Ang ating segment ay My Sovereign God. No? So, ano po ba ang ibig sabihin? Ano po ba yung ating matututunan dito? No? Sa hapong ito, mga kapatid, many Christians believe na may Diyos. Maraming tao naniniwala na may Diyos. Amen? But how do you really know your God? Or do you really accepted God in your heart? Iba po kasi yung kilala mo lang yung Diyos as Jesus Christ. It's different at iba ang sitwasyon at kondisyon mo kung si Yesu Kristo ay iyong tinanggap na sa iyong buhay. Okay po? At maunawaan mo what is the sovereignty of God o yung kanyang kapangyarihan over you. Po, pag-usapan po natin. Okay po? Ang sa modern term, ano po, pag narinig niyo po yung sovereignty, lalo ngayon, di po ba, may issue tayo with may mga nababalitaan tayo about ang intrusion ng China sa soberenya ng Pilipinas doon sa dagat, di po ba, sa ating Philippine Sea. Okay? So, meaning, pag narinig niyo po siya sa present time, ang ibig po ng soberenya ay independence o sabihin natin kakanyahan, no, sa salitang Tagalog, no po, na ito'y ibinigay sa kanya ayon sa batas, ayon sa legalidad. May soberenya ang Pilipinas, meron siyang sariling kakanyahan o independensya. Okay po? But let me explain to you also that in the Bible, we have to also understand, mga kapatid, the word sovereign in the Bible is different from the word sovereign as defined by the world. Amen? So sige po, tayo mag-uumpisa na. Okay? Yung lahat ng mga distractions natin, lahat po ng mga makaka-distract sa atin, no? Isang tabi niyo po muna. Mga isipin natin, isang tabi niyo po muna. Okay? This is a very good teaching regarding who God is. Mas maging malalim sa atin. Sino ba ang Diyos? No po? At ano siya sa ating buhay? Okay po? So kung mapapansin niyo, may puno, ano? Amen. Pag pinagmasdan niyo ang puno na yan, maganda, lumaki na siya ng ganyan kalaki, malago. Ganda pakinggan. Actually, yan po yung prophecy sa ating pastor. Ano po? Na ang kanya pong ministry lalawig, lalaki, lalawak, at ang ugat po nito'y lalong lalalim, lalo pong lalawak. The vertical and the horizontal relationship. Yung vertical relationship is our relationship from God. Okay po, mga kapatid, kung mapapansin niyo po. At ang horizontal, makikita niyo, lumalawak po yung branches ng punong yan. Horizontal is our relationship with different churches. At nakaka-bless, mga kapatid. Na po, nakaka-bless. Kasi churches are coming in, connecting to our church, the hub of Christ. Kaya nga, the hub, no po, kumukonekta ang mga churches sa atin. At this is a manifestation of the sovereignty of God, despite of different things that are happening around the world and in our country. So po, kaya nga po, mga kapatid, to be wise is to know the word of God and to know the giver of the word of God. No po? Kasi ang buhay natin, mga kapatid, pag tinignan natin yung buong mundo at mga paligid natin, madi-disappoint po talaga tayo. Tama po ba? But God didn't design man
to be disappointed. Amen? God designed man, okay, to be a leader, to manage the earth until He comes. No? Yung religion, ang tinuturo sa atin palagi ay yung dadaling ka sa paraiso, dadaling ka sa paraiso. No po? Pero sabi po ng Biblia, lupa man ay langit na rin. No po? Religion teach us migration. Parang pinahanda ka pag alis ng earth. So ano gagawin mo habang nasa earth ka? Amen? Okay? Religion teach you migration. Amen? But the true faith teach you dominion. Sabi po yan sa Genesis 1:26. And let them have dominion. At saan galing yung dominion, mga kapatid? Saan nang galing yung dominion? Bakit tayo binigyan ng Diyos ng dominion over the earth, over yung lahat ng mga hayop? Di po ba pinagkatiwalaan tayo? Sabi, let us make a man according to our image and likeness. Sabi Genesis 1:26. Na po? Because that's the sovereignty of God in our lives. Na po? We cannot give what we don't have. Nakakapagbigay tayo, nakakapaghayag tayo ng salita dahil po ang salita'y nasa sa atin at nabubuhay sa ating mga puso. At habang ang salitang tibuhay sa ating mga puso, diyan mo mararamdaman yung soberenya o sovereignty of God. No po? Usapan po natin, mga kapatid. No po? May sovereign God. Psalms 139, no, verses 7 to 12. Okay po. Okay? So kung may mga comment po tayo, ilag lang po natin dyan. No po? Matuto po tayo pare-pareho this afternoon. Amen? Maging blessing po ang bawat isa sa bawat isa. Amen? Praise God. So, ang verse natin is Psalm 139 verses 7 to 12. No? Come join me to read these verses, mga kapatid. Sabi po dito, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Kaya ko bang umalpas sa iyo? Sabi ng salita, ano po? If I ascend into heaven, no, sabi ni David, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. Sabi niya sa Diyos. Kahit saan ako magpunta, nandun ka. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, sinasabi ni David, nandun ka pa rin. No? Verse 10, even there, your hand shall lead me. Ano niyo, mga kapatid, kahit saan tayo magpunta, kung tayo po may mga tanim niya ng salita ng Panginoon, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli. Po. At para po sa mga nakikinig, sa mga kaabangers at ka-DLS na hindi pa po tayo sigurado kung meron po talaga tayong relasyon sa Panginoon. Mantaabay po tayo mamaya. We will pray. Ito'y panalangin ng iyong pagtanggap sa ating Panginoon Jesucristo. Even there your hand shall lead me, sabi, and your right hand shall hold me. Alam niyo po, pag narinig niyo po yung word na shall, it's a command. Opo? Hindi po yun, walang option yun sa Panginoon. Sisiguraduhin ng Panginoon na hawakan niya. Opo? And if I say, surely the darkness shall fall on me, no? May mga parte ng buhay natin at mga nararanasan natin at napagdadaanan natin, madilim na bahagi ng ating buhay. Sabi dito, even the night shall be light about me. Ang galing, ano? Kapag nasa Panginoon ka, ang kadiliman ay kaliwanagan pa rin. Proseso ito. No? Hallelujah. At last verse, indeed, the darkness shall not hide from you. Hindi mo may tatago ang ating mga sarili kahit nasa kadiliman ka. But the night shines as the day. Hindi po kasi circumstantial driven ang buhay natin sa Panginoon. Umuulan, umiinit, madilim, maliwanag, ang Panginoon natin hindi nagbabago. That's the sovereignty of God. Amen? Kaya tayo magpakatibay, magpakatatag sa salita ng Panginoon. No po, huwag tayong matinag anuman ang ating nararanasan. Amen? The darkness and the light are both alike to you. Ang galing, ano? Lord,
Yung kadiliman at liwanag pareho lang sa'yo. Walang nakakaapekto sa pagka-Diyos mo. Sabi ni David, na po, sa Psalms o sa Tagalog, awit na po. Mga kapatid, gusto kong balikan yung nasa 11 and 12, no? May sinasabi dito, surely the darkness shall fall on me. Kung minsan na dumadaan po tayo sa darkness part of our life, and we don't know what will happen next. We don't even know if we will be alive tomorrow, or we don't know what the future shall bring, no po, para sa atin. And the impact of this situation for us is para tayong nandun sa kaloob, no? Sinakluban ng kadiliman na hindi mo alam kung anong puntahan ng iyong buhay. But I want you to remember this, no po, before I dive into sa mga pagtuturo. I want you to remember this, no. I realized I was able to work sa isang laboratory, no po, isang film company na diyan sa Santo Domingo, Quezon City. It's sa YKL, no. Na I realized na hindi mo pwedeng iproseso ang buhay natin parang film. Okay po? Parang siyang film. Ang film, hindi mo siya pwedeng ma-develop o hindi mo siya pwedeng iproseso na expose sa ilaw o expose sa liwanag. You got to put it in the dark o black bag, dadalhin mo siya sa dark room at doon mo siya ipoproseso. Pastor, paano mangyayari yun? Nilagay mo na sa dark bag, tapos nilagay mo pa sa dark room. Well, mga kapatid, that's the requirement to process a high definition film to become high definition pictures para di buhay natin. Kung minsan kailangan dalhin sa dilim so that you will be developed a high definition life. Buhay na may mahalaga, valuable, high definition life dahil mahalaga ka sa Panginoon. The sovereignty of God always purpose na po yung kagalingan natin, yung kabutihan natin, ang intensyon ng Panginoon to give you, no, sabi sa Jeremiah 29:11, to give you a future and a hope. No po, at sabi nga po dito, dinideclare ni David dito sa main verse natin, sa anchor verse natin, Lord, kahit saan ako magpunta, kahit anong gawin ko, kahit anong isipin ko, alam mo na. You are a sovereign God. No? So, paano ba natin mapag-aaralan na ang soberenya ng Panginoon sa ating buhay? There are things, no? Meron pong 5 things na, God gave us this last night up till this morning. Kung ano yung pwede natin gawin para mas makilala natin yung soberenya ng Panginoon o yung pagiging Diyos ng Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, nung tayo po inaligtas, okay, alam ko pong may dalawang audience po ngayon dyan. Ang isang audience ay wala pa pong siguradong relasyon sa ating Diyos. Maaaring kilala mo si Jesus Christ, pero alam mo sa puso mo, hindi ka sigurado na tinanggap mo na siya at meron kang buhay na walang hanggan. At ang isang audience natin ay ang mga tao namang nakatanggap na sa Panginoon. Nga lamang, ang pagtingin nila sa Panginoon hanggang ngayon, ang tingin pa lang nila sa ating Panginoon ay Savior o tagaligtas. Pero ito po yung tanong ko, kailan niyo po gagawing Diyos sa inyong mga puso ang ating Panginoon? Kailan po natin papakita sa Panginoon na hindi lamang natin siya tatawagan na parang Savior, ha? Ginagawa nating ambulansya ang Diyos. Amen? Pag may emergency, tatawag. Pag may problema, tatawag. Ang mindset natin, ang Diyos ay Savior pa lang din hanggang ngayon. 2 taon ka nang ligtas, okay po, 3 taon ka nang ligtas, ang tingin mo sa Diyos, Savior pa lang din. Mga kapatid, kailan mo ile-level up ang pagtingin at ang relasyon mo sa ating Panginoong Hesus? Kailan mo gagawing Diyos ang ating Diyos sa iyong buhay? At marahil, ng mga kapatid, I do hope and I pray na kapag napakinggan niyo po
yung sovereignty of God, yung characteristic ng soberenya ng Panginoon, maunawaan nyo kung gaano kabuti, gaano ka kapangyarihan ang Diyos sa ating mga buhay. Kung mauunawaan lang natin at hahayaan natin pumilos ang banal na spirito sa ating mga buhay. Buksan lamang natin ating mga puso. Amen? So, yan po yung ating yung po yung ating verses. No? Psalms 139, actually nag-umpisa sa 7 hanggang 12. Okay po? Introduction. No po? Sabi po sa Ephesians 1:11, in Him also we have obtained an inheritance. Watch the word, being predestined. Being predestined according to the purpose of Him. May inihanda na po ang Panginoon para sa atin. According sa kanyang layunin sa ating mga buhay. Mga kapatid, kung meron man tayong gustong pagpunyagian, gusto nating pagsumikapan, yan ang una nating pagsumikapang gawin. Malaman natin, maunawaan natin ano ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Magkaroon tayo ng kaalaman. Ano po? Sabi po yan sa Colossians, no? Sabi sa Colossians 1 verse 9, the knowledge of your will, no? Nawa ang kayo'y magkaroon ng kaalaman sa layunin ng Panginoon, the knowledge of God's will, of His will, spiritual wisdom and understanding. Sa mga nakikinig po mga kapatid, marahil ngayon nyo lang po maririnig ito. Ang talino ng tao, salamat sa Diyos. Amen? Ang ating pinag-aralan, salamat sa Diyos. Ang mga magulang, salamat sa Diyos. May mga naggumagabay sa atin, salamat sa Diyos. Pero mga kapatid, ang bawat isa sa atin, na po, ay may purpose ang Panginoon. At tanging ikaw at ang Panginoon ang pwedeng mag-usap, magkaroon ng kasunduan tungkol sa purpose na yan. Kami po, pwede namin pong mai-open up sa inyo, pero yung inyong pagtanggap, ang inyong pagkilos, ang inyong pag-conviction to live with this purpose is your choice. Kung mapapansin nyo, predestined according to the purpose of Him, who works all things according to the counsel of His will. No, tandaan niyo po yan, mga kapatid. The counsel of His will. Amen? So, sige pa, bago ito tumuloy, batiin ko lamang itong mga to. Sister Josephine Gathok from Calamba. Sa aking pinsan sa straight from Doha, Qatar. No po? Nag-mission po tayo sa church na yan. At yung pong church nila ay dati nating church. No po, doon. No? The Great Commission, the Great Commission Global Ministry, no po, TGCGM. No? Shout out po kay pare ko ay Pastor Celso Kamat at kay Mari ko ay Annabel Kamat. No? Sila po ang senior pastor dyan. Okay, na-meet na rin po yan ng ating mga pastor, no po, nila Pastor Dong. John Jeric de la Cruz, good afternoon po everyone. Amen. Fanny Magro, no? Mogro, mapagpalang hapon po, Pastor Walter. Magandang hapon po din sa inyo, no po, mapagpalang hapon. Amen. Okay. So, mga kapatid, dito sinasabi po dito sa introduction natin, may purpose ang Panginoon, kailangan mo maunawaan yung will niya sa iyo. Okay. Definition. Pag sinabi nating sovereignty, maunawaan natin to mga kapatid, dakilang kapangyarihan. Okay? Kung mapapansin nyo, sa politika, pag sinabing sovereignty, it all boils down sa kasarinlan. It all boils down with the country's right and freedom na mamuhay ng peaceful and productive. No? Yan po yung context ng sovereignty in terms of politics and government. Pero tingnan nyo po, maalala nyo po, okay, bago ko po ituloy ito mga kapatid, bibigay ko po sa inyo yung background. Paano na isalin sa mga salin lahi yung governance. Dumating po sa punto na ang mga Israelita ay naghanap ng kanyang hari. Ano po? Sabi nila kay Samuel. Ano po? Try to imagine mga kapatid, ang mga Israelita na to ay ilang beses nang
iniligtas ng Panginoon, meaning ng Diyos, sa maraming beses, sa mga enemies nila, sa mga kalaban nila. Kung kaya't nararanasan nila yung soberenya o kalayaan. Dahil sa biyaya ng Diyos, dakilang kapangyarihan. Pero bakit dumating sa punto ng mga taong ito na naghanap pa rin sila ng hari? Ang sabi nila kay Samuel, katulad ng ibang nasyon, gusto namin ng hari. Sumama ang loob ni Samuel dahil alam niya, this is enmity o pagkalaban sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, ibigay. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yan ang assurance ng kapayapaan ng tao. Pero dumiretso pa rin. Now, ngayon madi-differentiate mga kapatid. Okay? Yung soberenya o sovereignty na nanggagaling sa Diyos at yung soberenya na gusto lang ng tao. At ang sovereignty na yan, it all boils down now na masasabi mo na may soberenya ang bansa kung nag-e-enjoy ng karapatang ang mga taong nakatira dito. Amen? Walang masama sa karapatan, mga kapatid. What I want you to understand is that to be more stable in life, you have to understand the origin of sovereignty. And that sovereignty comes from the Lord. Amen? Sabi po dito, ang sovereignty is God is in complete control of everything in the universe. Yan po yung nakalagay kanina sa Ephesians 1:11. Pag binalikan nyo po. Ano po? His supreme power. Okay po? His supreme power, authority, and purpose to rule over all things. Supreme power, authority, and purpose to rule over all things. Mga kapatid, naalala nyo ba? Na binigyan ng hari ang Israel. Di po ba? Sino ang unang hari ng Israel? Si Saul. Siya po ay ibinless ni Samuel as anointed by the Lord. So meaning, mga kapatid, dali natin yung proseso ng panahon ng Panginoon sa proseso ngayon. Meaning, ang sovereignty at ang mga leader na nandyan sa loob ng soberenyang yan ay, ano po? Tinalaga ng Diyos. Pastor, bakit po may mga abusado? Yeah, well, dyan po papasok yung freedom of choice. Pwede kang mamili kung gusto mong maging abusadong leader o hindi abusadong leader. Okay po, mga kapatid? Pastor, hanggang ngayon ba sinasabi po yan sa atin? Itinuturo ba sa atin na igalang natin yung soberenya ng gobyerno? Ginagalang ba natin yung soberenya ng ating bansa? Kapatid, po. Hanggang ngayon, itinuturo po yan. Okay po? Hindi ko lang po nailagay dito, pero if you can find it in your Bible, no? Romans 13 verse 1. Okay? Dali ha. Romans 13 verse 1. Okay. Dali lang po mga kapatid para sure. No po? Sabi po sa Romans 13 verse 1, wala daw pong pamahalaan na hindi po itinatag ng Panginoon. O yan na, no? Kung minsan may mga maririnig tayo, parang hindi akma sa ating kaisipan. Diyan nyo po masusukat mga kapatid kung nasa tamang perspektibo ba yung ating pagkilala sa sovereignty. Okay po? Romans 13 verse 1, sabi dito, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Pastor, bakit po kung Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral, bakit po may mga masasama sa loob ng pamahalaan? Again, my answer is this, mga kapatid. Kasi nga po, ang tao po ay may kakayanan at may binigyan po ng kakayanan na mamili. Meron po tayong ganung regalo. Freedom to choose. O yun yung tinatawag na free will. Kaya kahit po maganda ang intensyon ng Panginoon, ang nagmamanage po dun sa government ng Panginoon ay hindi po perfect.
Kaya kailangan natin ng soberenya ng Panginoon, mga kapatid. Dahil pag wala po sa atin, yung esensya, no po, ng kapangyarihan ng Diyos, esensya ng dakilang kapangyarihan ng Diyos, you will rule according to your emotion, you will rule according to your greed, you will rule according to your self-agenda. Okay po? He is not bound. Yung sovereignty of God is not bound or limited by the dictates of His created beings. Hindi po natin pwedeng diktahan ng Diyos. At hindi rin po siya circumstantial driven. Kung magalit ang tao, mabait ang Diyos, takot ang Diyos, no. God is respecter of no one. So makikita nyo mga kapatid, sa introduction pa lang, halos nakikilala nyo na sino ang Panginoon. Ano siya? God's will is the final cause of all things. Alam nyo po, katulad nila Plato, nila Augustus, ng mga philosophers, they realized that there is really a higher being, mga kapatid. Na po, from that time, amen? God's will is the final cause of all things. Diba sabi sa Proverbs 19 verse 21, many plans in a man's heart, but the counsel, the purpose of the Lord shall prevail. Ano ibig sabihin? The final cause of all things. Amen? And He exercised His rule. Sabi, yung sovereignty of the Lord, yung God's sovereignty, His rule through His authority as King. Kung mapapansin nyo mga kapatid, no po, yung present government natin, dyan po yan nag-umpisa. Ang essence ng government is rulership. To keep order, sa kingdom ng Panginoon. Bakit po nagugulo ang kingdom ng Panginoon? Because there are people na what do you call this one? Because of the system, na-elect, nakaupo, but the heart is stubborn. Matigas ang ulo ng puso. May ibang gustong gawin. Okay pa mga kapatid? So now, you're becoming to understand mga kapatid, no? Unti-unti nating naiintindihan gaano kahalaga na maunawaan natin yung sovereignty of God as a country, as a nation, as a believers. Amen? So ngayon mga kapatid, definition, no? Sorry, inulit lang. Okay. Ayan. Number 1, ano po ba yung isang karakteristik ng sovereignty ng Panginoon? O yung walang hanggang kapangyarihan ng Panginoon? Pag sinabi po nating eternal, mga kapatid, eternal means walang hanggan. Okay po? Hindi katulad po ng batas. Ang batas na ginagawa ng tao, mga kapatid, pwede pong i-revise, pwedeng palitan. Pag iba ang nakaupo, pwedeng i-revise siya, napapabor sa administrasyon nila. But necessarily, pumapabor sa taong bayan. Pwede pong mangyari yon. Amen? So ngayon, mga kapatid, po, amen? Let me share you this, no? Deuteronomy 33:27. Oh, to have the knowledge of the sovereignty of God will give us the opportunity to be a responsible citizens of our country. Not just a believer, but also a citizen of our country. Na po, the eternal God is your refuge. Isa pang dahilan kung bakit naggumugulo ang bansa, there are leaders na pinagkatiwalaan that are not honest. At may mga tao na ayaw tanggapin na may Diyos sa buhay nila. Ayaw tanggapin that there is eternal God as your refuge. And underneath are the everlasting arms. Yan yung kumakalinga sa atin mga kapatid. No po?
that we are originally an spiritual being na nananahan sa ating mga laman, sa ating katawan. And we seldom hear these things, mga kapatid. Even the school don't teach these things. Kaya nga po ngayon, mas maiintindihan niyo po, mga kapatid. Baka po magkuli kayo pag naintindihan niyo ang totoong esensya ng edukasyon. Ang totoong esensya ng edukasyon comes from the Greek word eduko, that it is choosing to do what is right. So, ibig sabihin, kahit ka pala nakatapos ng master's degree, kahit ka pala nakatapos ng PhD, may license ka, doktor ka, attorney ka, pero pag hindi tama ang ginagawa mo, you will be considered uneducated. Yan ang edukasyon, kapatid. Yan ang radikal na katwiran at definisyon ng edukasyon. Hindi para maging technology oriented lang ang mga estudyante, pero pag uwi sa bahay parang robot, oh my. Hindi po yan ang edukasyon. Kung may nakikinig po sa inyo sa ating education system, hindi po yan ang edukasyon. That's why the sovereignty of God is eternal, para wag na tayo magpabaling-baling ng standard. Ibinigay na ng Panginoon ang standard sa atin, mga kapatid. Kaya merong Bible. Hindi natin masisisi yung gumagawa ng mga batas. Hindi natin masisisi yung education system. Sabi nga sa Biblia, they will not appreciate you as Christian because they know me not, sabi ni Jesus Christ. Hindi nila ako kilala. Pero kung nakikilala lamang nila ako, katulad ng Samaritana na nakausap ni Jesus, di po ba? Kung kilala mo lamang, sabi ni Jesus, kung kilala mo lamang ang kausap mo, ang pipiliin mong inuming tubig ay yung ibinibigay ko sa'yo. Ang tubig na iinumin mo, pagkainom mo, ikaw ay muli mauuhaw. Pero ang tubig na kaya kong ibigay sa'yo, kailanman ay hindi ka na mauuhaw. Ano ibig sabihin? There is peace in your life. There is contentment in your life. Ibig bang sabihin, wala ka na magiging challenges pag may peace? Pag may contentment? Hindi. It's the spirit. It's the essence of the sovereignty of the Lord ang namamayan sa iyo. Ano po? Walang hanggang kapangyarihan ng Panginoon. Pero nauunawaan po ba natin yung ibig sabihin ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos? O ang tingin lang natin sa sovereignty ay nakapako lang sa pampolitical na definisyon, sosyal na definisyon, pangsarili na definisyon na karapatan. Kapatid, sovereignty is far more than just a right or freedom. Sovereignty is knowing your Creator. Maging kalayaan mo na sumunod sa Diyos. Maging kagustuhan mo na gustuhin mo na piliin ang pangarap ng Diyos para sa atin. He will thrust out the enemy from before you. Kukunin niya, tatanggalin niya, and will say, destroy. Ganyan po yung protection na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Yung kanyang walang hanggang kapangyarihan. The eternal God is your refuge. Amen? In terms of refuge, sabi sa Psalms 90 verse 1, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Sabi ng mga mananampalataya sa Kanya. Pero tingnan niyo po, kahit po nag-declare ang Israelita na, Panginoon, ikaw ang aming dwelling place sa bawat henerasyon, naging tapat pa rin ba ang mga Israelita? Hanggang ngayon, mga kapatid, na po, ang hintil at ang chosen people, sabi ng Panginoon, hindi na mahalaga sa Kanya yan. Ang gusto niya, makakilala tayo sa Kanya at makakilala tayo sa Panginoon. Ang tanong, kinikilala ba natin ang Panginoon, ang soberenya ng Panginoon sa ating buhay? Tinitingnan ba natin na siya ay walang hanggang, ay walang hanggan ang kapangyarihan sa ating mga buhay? Meaning, one of the characteristic of the sovereignty of God ay eternal siya.
Siya'y panghabang buhay. Pero ano mas pinipili natin? Yung panghabang buhay o yung pangpanandaliang aliw? Pang-temporary kaginhawaan. Okay po? The sovereignty of God wants us to enjoy eternity in His presence. At ang pangalawa ay yung tinatawag na omnipresent o nasa lahat ng dako. Ang pagiging sovereignty ng Panginoon, ano po, ang kanyang dakilang kapangyarihan, kahit saan pong dako ng mundo, nandun siya. Okay, kita ko po sa inyo, may nagbabasa ng Bible sa Japan, may nagbabasa ng Bible sa iba't ibang bansa, sa Taiwan, sa loob ng Pilipinas, ibang bahagi ng Pilipinas may nagbabasa ng Biblia. At nararanasan ng mga taong ito ang kapangyarihan ng salita. At sa bawat nakakaranas ng katotohanan, kapangyarihan ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar, that's a valid empirical evidence that the Lord is omnipresent. Nasa lahat ng dako. Sa Diyos, tandaan niyo po, it's not the physical presence that matters. Yung pagka-Diyos niya, sa usapin ng pagka-Diyos niya, mga kapatid. Kasi kung ang Diyos ay nasa isang lugar lang siya, limitado siya ng time, space, hindi siya Diyos. Aaminin ko po sa inyo, mga kapatid. Kung ang Diyos natin pinaniniwalaan, ay palagi niyong gustong sabihin na, sige nga, patunayan mo sa akin ang Diyos mo. Ilagay mo sa test tube, patunayan mo sa akin. Well, sa mga taong nagtatanong ng ganyan, ibang Diyos po ang kinikilala niyo. And evidently, that's the false God. Dahil ang Diyos na pinaniniwalaan po namin ay Diyos na kahit saan ay kaya mong ma-enjoy, kahit saan kaya kang i-touch, kahit saan kaya kang pagbaguhin dahil sa kanyang powerful word, sa kanyang salita. Through His word. Amen? Amen? Mga kapatid? So mga kapatid, tandaan niyo po ito. No po? Where can I go? No? Sabi ni David, yan po yung ating anchor verse. Ha? No po? Sabi po sa Psalms 139:7, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? Kaya ko bang tumakas sa iyo? Lord, hindi ko kayang tumakas sa iyo. If I ascend into heaven, alam ko nandun ka. At kung sakali mang mapunta ko, oh, i-fix ko yung aking higaan sa hell. Behold, you are there. Ibig pong sabihin, taga-impyerno ang Diyos? Hindi. Because God is a sovereign God. Pag-aari niya ang lahat. Walang makapipigil sa kanya. Kung gusto niyang puntahan ang impyerno, kaya niyang puntahan niya. Dahil yan ang Diyos na ating pinananampalatayan. Because ang ating pinananampalatayang Panginoon ay hindi kayang pigilin ng pagkakataon, hindi kayang pigilin ng oras, hindi kayang pigilin ng emosyon ng tao, hindi kayang pigilin ng kahit anumang istruktura na ginawa ng tao. Amen po? Now, if that's... Okay, sorry. Number 3, omniscient. When we say omniscient, ito characteristic ng Diyos, no, part ng sovereignty ng Panginoon na alam niya ang lahat ng nangyayari. Okay? Sabi dito sa Jeremiah 32:17, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. Amen? Kasi nga po, alam niyang lahat. Omniscient. By the way, yung word na omni meanings all. Nako. Okay? Omniscient, omnipotent, omnipresent. Yung omni meaning all. Okay po? So all-knowing, all-present, all-power. Dito sa omniscience, omniscient, na isang katangian ng soberenya ng Panginoon, alam niya po ang lahat ng nangyayari. Sabi po dito, for the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword. No po? Sabi po yan sa Hebrew 4:12-13.
Na po, two-edged sword, piercing even to the division of the soul and spirit, and joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Alam po ng Diyos ang laman ng isip natin, ang ating nararamdaman. Okay? At sabi niya, the Word of God is living and powerful. Ayon sa kanyang salita. Sabi sa 13, and there's no creature hidden from His sight. Walang makapagtatago, mga kapatid. Makapagtago ka man sa tao, hindi mo kayang taguan ng Diyos. Excuse me. Hindi mo kayang taguan ng Diyos. But all things are naked. Hubad po tayo sa Panginoon. Wala tayong pwedeng itago. And open to the eyes of Him to whom we must give account. Tandaan niyo po. No? Lahat po tayo magbibigay ng account sa Panginoon. Once tayo namatay, judgment. At alam ng Panginoon ang ginagawa natin. Hindi po ba kayo nagtataka? No po. Kahit minsan wala namang nakakita. Pero yung guilt feelings mo nandun. Why? That's the omniscience, that's the omnipotent, that's the omnipresent power of God. Maaaring hindi mo siya nakikita personally o physically, pero yung power, yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, through the Word, through the Holy Spirit, na naranasan mo na. At kung minsan, even to non-believers, gagamitin ng Panginoon yan to manifest His power. Naalala niyo po, nung sobra ng katigasan ng Israel, pinayagan ng Panginoon. Ginamit niya ang mga non-believer na mga hari, katulad ni Nebuchadnezzar, ni Cyrus, okay po, upang wasakin, lusubin, matuto sa katigasan ng ulo ang mga Israelita. Amen? Now, omniscient is a characteristic of God na alam niya po ang lahat ng nangyayari sa atin. Huwag niyo pong isipin na hindi niya alam ang nangyayari sa iyo. Huwag niyo pong isipin na ang iyong kahirapan ngayon ay hindi naririnig ng Diyos. Mga kapatid, kung minsan kung bakit tahimik ang Diyos sa ating buhay, para tayong nag-exam. No? Lahat tayo ay will undergo exam. So you have to be ready. Kung paano i-challenge ang iyong faith, you got to be ready. Mga kapatid, pakinggan niyo po ito. No po. Sa school, ang teacher, pag nagbibigay ng exam, nagtuturo pa rin ba ang teacher? O maingay ba ang teacher? O tahimik? Kapag ang teacher nagbibigay ng exam, ang teacher tahimik. Amen? Ganon din po ang Panginoon. That's the process. Pag kayo'y challenge at kayo'y tinetest, tahimik ang Diyos. Kasi gusto niyang makita anong laman ng iyong puso. Gusto niyang makita ano ang kalidad ng spiritualidad na meron tayo. At hindi po natin pwedeng itanggihan. Hindi po tayo pwedeng mag-demand, Lord, bakit ganito? Dapat iba. Matuto po tayong pumasok sa programa ng Diyos. Matuto po rin tayong sumunod sa programa ng Diyos. Yan po ang proseso. Pag ikaw po'y pumasok sa programa ng Diyos, hindi ka pwede magdikta. Alam na ng Diyos mga kapatid. Ang tanong, inaalam mo ba ang plano sa'yo ng Panginoon? Amen? So yan ang isang katangian ng Diyos. No? The Word of God is living and powerful and sharper than two-edged sword. Hallelujah. And 4, omnipotent. Okay? When we say omnipotent, makapangyarihan sa lahat. Okay? Tingnan niyo po God has a complete and total control of everything. Have you ever asked yourself, do I believe God like that? Naniwala ba ako sa Diyos ng ganyan? Katulad nung pinaniwalaan ni Noah ang ating Panginoon. After 100 years, isipin niyo, nung sinabihan ng Diyos si Noah, Noah, build my ark. Gugunawin ko ang mundo. Kung tinignan niyo po yung account ng Bible, it took Noah 175 to 100 years bago natapos ang arko.
Sa tingin nyo kaya madaling maniwala sa araw-araw na paglipas sa buhay ni Noah at ng kanyang pamilya for 100 years, complete and total control of everything? I'm challenging you mga kapatid, mga kaabangas, mga DLS, na ibigay nyo na po ang tiwala nyo sa mundo for the longest time. Sa araw na ito, may pagkakataon po kayo. Mamaya mag-pray tayo. Ibigay po natin ang pagtitiwala natin sa ating Diyos. Amen? Praise God. Ano pa? Sabi po dito, sa Proverbs, dito, sa ano to, Psalms, hindi ko na ilagay yung verse, ano po, Psalms, ano po to? Psalms 139 verse 12. Sabi dito, in darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. Para sa Diyos, mga kapatid, anumang sitwasyon nandun ka, ang tingin ng Diyos yan pareho lang. Ang ine-expect niya sa atin, are you faithful? Ganon din ang mindset natin, mga kapatid. Whether may kakulangan o sapat, nasa bagyo ka o nasa baha, do you believe? Yung faith mo ba nandun? Pastor, hindi nyo na po naranasan. Alam niyo pa mga kapatid, sa edad na 22 anyos, I was able to experience, to have a debt, utang, a 1.8 million sa edad na 22, sa lakas ng loob ko magnegosyo. Pero dahil ako nagiging alcoholic na noon, God prevent that thing to happen. Hindi niya na ipinatuloy ang negosyo, pinahawakan niya sa akin. Alam ng Diyos, anak, siguro sabi sa akin ng Panginoon, anak, mamamatay ka ng maaga. Tatanggalin ko na sa iyo. At alam niyo po, bata pa ako, meron ng prophecy sa akin ng doktor. Dahil ako yung high blood na mula ba. At the age of 8 years old, high blood na po ako. Nagsabi ng doktor sa akin nanay, ayan, nandyan po ang mother ko nakikinig. Mrs. pag hindi nagbago ng lifestyle o parang hindi na bago ang eating habit ng inyong anak, swerteng umabot yan ng 30 years old. Isang bata, ang hirap mo magpigil ng pagkain, mga kapatid. Pero salamat sa Diyos, itinawid niya ako. Ano ang naging formula? Discipline. Disiplina. Pakikinig. So po, mamamatay ka talaga sa iyong sarili. Ako mismo, intentional kong dinesisyon na hindi ako kakain ng baboy, hindi ako kakain ng baka, hindi ako kakain ng malalangis na ayoko mamatay ng bata. Salamat sa Diyos, tinupod. 51 anyos na po ako ngayon, mga kapatid. Anong declaration sa akin? 30 years. So, ibig sabihin, 21 years na ako pinagpapala ng Panginoon. Actually, 51 years na ako pinagpapala ng Panginoon. No? Amen? At ang buhay, hindi po alaswerte, mga kapatid, katulad sa Proverbs 16:33. 'Di ba? Yung lot, no? The lot is cast, no? Iniaano daw yan, parang, anong tawag doon? Ino-roll, no? Parang sugal siya. The lot is cast into the lot. But it's every decision is from the Lord. Hindi po naniniwala ang Diyos, mga kapatid, sa alaswerte. Kung may mangyari sa atin, no po, ito'y konsekwensya o may kapahintulutan ng Diyos. Ang tamang pag-uugali, ang tamang pagtanggap, balik tayo sa Panginoon. Lord, hindi ko man naiintindihan ang nangyayari sa akin ngayon. Masakit man ito. Alam ko, may kapahintulutan mo ito sa akin buhay. Lord, bigay mo po sa akin ng kalakasan, ang pangunawa na maintindihan ko ito. Go back to your Creator. We are creation, go back to your Creator. Bumalik po tayo sa ating Diyos. Go back to basic. Hindi niyo napapansin, pati sa mga gamot ngayon, maraming nare-rediscover about namang herbal na talagang scientifically proven kesa mag-iinom ng mga synthetic na mga gamot. Everybody is going back to the basic. Even in the ministry, palaging binabanggit sa atin mahal na pastor, go back to the basic. Read your Bible. Pray. Read your Bible. Pray. That's the basic of Christian life. Amen, mga kapatid? So, yung unang karakteristik ng Panginoon,
o sovereignty, characteristic ng soberanya ng Panginoon ay ano? Siya ay eternal. Yung kanyang kapangyarihan ay eternal. Ano po? At ang kasunod ay ano? Sorry. Yung kasunod ay omnipresent, omniscient, omnipresent, kahit saang dako nandun siya. Omniscient, ang lahat ng bagay alam niya. Omnipotent, makapangyarihan siya sa lahat. God has a complete and total control of everything. Matuto lang tayong tumanggap. Ano po? Sa will ng Panginoon sa ating mga buhay. Minsan, mahirap. Minsan, nahihirapan tayo, masakit. Pero kung nauunawaan natin, tandaan niyo po itong salitang to, kung nauunawaan mo at kilala mo ang Diyos mo, mga kapatid, papalitan ng Diyos ang takot mo, ang sakit mo, no? Yung sakit na nararamdaman mo, papalitan ng Diyos ng pagtitiwala sa Kanya. Papalitan ng Diyos ng pag-asang nanggagalit sa Kanya. Alam niyo po yung bata na kahit umiiyak pag sinabi ng tatay, nakalika. Lapit ka sa tatay mo, yakap ka. Pag niyakap ka na ng tatay mo, you have to comfort. Kasi may tiwala ka sa Kanya. Amen, mga kapatid? Kasi may tiwala po tayo sa ating Diyos. May tiwala tayo sa sovereignty of God. Amen? So, number 5, immutability. Ang ibig sabihin po ng immutability, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. No po? Noon, ngayon at pagpakailanman. Amen? God is consistently the same in His eternal moral being. Hindi po nagbabago yung moralidad ng Panginoon. Hindi po katulad ng tao. Okay po? Dati, napakalaking issue pag ikaw ay nagkaanak ng hindi ka buntis. Sorry, pag ikaw ay nagkaanak na hindi ka kasal, sorry. Pero ngayon, natural na lang. Dati, pag ikaw ay lalaki na gusto magpakababae o babae na gusto magpakalalaki, napakalaking issue. Pero ngayon, parang normal na lang. Pero ang salita ng Panginoon hindi nagbabago. We have to go back to the basic. Huwag niyo pong gawing komplikado ang buhay niyo. Ano po? Wag natin palaging habulin yung karapatan na binibigay ng mundo at pinapakilala sa atin ng mundo. Ang karapatan na habulin niyo ay yung karapatang maging anak ng Diyos. Karapatan na makilala mo ang iyong Diyos. Karapatan na magawa mo, matugunan mo ang mga salita ng iyong Creator o ng iyong lumikha sa iyo. Perfect in every way, unchangeable in His essence, His nature, and His perfections. Sabi sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom, tingnan niyo po to there is no variation. Sa ibang version, there is no changes. Walang pagbabago, walang iba-iba. Yan po ang nature ng Panginoon, yung immutability niya. Yung truth noon hanggang ngayon, truth yan. Paulit-ulit ko po itong sinasabi sa inyo. Pag kinumpare niyo po ang Bible sa mga textbook ngayon, yung textbook after 1 year nire-revise na kasi obsolete na yung nakalagay doon. Hindi na applicable sa education system. Pero tingnan niyo po ang Bible, mga kapatid. 2,000 years ago, sininop siya ng iba't ibang tao, isinulat siya ng iba't ibang tao. Maraming naggustong sumunog sa mga scrolls na yan. Maraming taong nagbigay ng kanilang buhay para mapag-ingatan ng scroll na yan. Did God allow? Pinayagan ba ng Panginoon? Hindi niya pinayagan na mawasak ang mga scrolls, ang mga salita niya. Dahil yan ang regalo niya sa susunod na henerasyon. Kaya nga mga kapatid, pagpahalagahan natin ang salita ng Panginoon. Okay? Sa mga manggulang na nakikinig. Alam niyo po ba na ang inyong pong purpose ay hindi
i-send ang inyo pong unang purpose, ang priority nyo po ay hindi naman po talaga paaralin sa matataas o sa mga pribado, sa mga exclusive school ang inyong anak. Ang unang priority ng magulang, according sa Malakay 2:15, is to produce godly offspring. At hindi nagbabago yung pamantayan na ng Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, ang hinihingi ng Panginoon sa atin, kayong mga magulang, ang inyong purpose, ang inyong essence, ay magpalaki ng mga bata na may takot sa Panginoon, na kumikilala sa akin. Pero tayo po, mismo, mga magulang, tayo mismo nagiging instrumento ng kawalang pag-asa ng ating mga anak. At sana wag po magtuloy-tuloy. Go back to basic. Bumalik tayo sa ating Panginoon. Siya lang ang pwede magturo sa atin kung paano natin pamumunuan ang ating pamamahay. Hindi kayang ibigay ng gobyerno yan, hindi kayang ibigay ng educational institution kung paano natin pamumunuan ang ating pamilya. Tanging ang salita ng Diyos lang ang matibay at totoong pundasyon to build a long-lasting family, to leave a legacy. Lahat yan, requirement lang ng sekular, lumilipas lahat yan. Okay? Sabi sa Bible, what profit a man? What profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Diba? I'm not saying na huwag kayo magtrabaho, huwag kayo mag-aral, no. What I'm trying to say is this. First thing first, kilanli natin ang Diyos. Huwag natin baliwalain ng Diyos dahil meron kang ikay nag-aaral, babaliwalain mo ng Diyos dahil ikay may trabaho. That's a futile lifestyle. I'm telling you. Para kang nag-iipon sa butas na bulsa. At maaaring makakuha ka ng mamahalin o sabihin nating high grades sa academics mo. High marks. But it doesn't mean and it doesn't follow that you are an honorable child in the house. Hindi ka mo mataas ang grade mo. Mga kabataan, makinig kayo. Hindi ka mo mataas ang inuwi yung grade, honorable kayo sa bahay. Opo. Yan nga yung ibang pinag-uusapan namin mga magulang. Ano po? So ngayon mga kapatid, men, sa mga nangyayari na to, we got to be very, very careful, mga kapatid. Kasi katulad ni David sa Luke, sabi ni David, I serve my purpose of my generation. The sovereignty of God, okay? Yung sovereignty of God, para po siyang software. Okay po? Yung spirit na makatouch mo, yung katuruan na matututunan mo, na inilalagay sa hardware. Sino yung hardware? No? Comparison, ano lang to, analogy lang po ito. Ha? Di ba yung software ay inilalagay sa hardware para mag-function ng maayos ang isang desktop computer? Tama? Ganun din po tayo. Para tayo umayos, mag-function ng maayos, we need a software according to the design of the hardware. At ano yung original design ng hardware? To lead, to have dominion. Di ba? Pag-ingatan at itender ang garden. Ano ibig sabihin? Progress. Mga kapatid, progress. Pero pag ang hawak-hawak mong gadget, pinababagsak ka sa grades mo, hindi progress yan. Ang hawak-hawak mong gadget, tinatanghali kang gumising para pumasok sa trabaho mo, hindi progress yan. Don't be a slave of technology, mga kapatid, mga kaabangers. Ang pamantayan ng Diyos mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. That's one of His characteristic, yung immutability niya. Ang mundo pabago-bago eh. No po? So you have to know ano yung pundasyon mo na hindi ka malilito. And that's the sovereignty of the Lord. Ilanlin mo, sabi ni David sa 1 Chronicle 28 verse 9, sabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, my son Solomon. Nung siya, di ba, nung siya magiging king na, kasunod ni David, considering na hindi po panganay na anak na lalaki si Solomon. May mga
mga nauna pong panganay na kapatid si Solomon. Na, at time of David, it's a big issue dahil binrake niya ang tradition. Anong tradition? Na yung magiging hari dapat, kasunod ng hari, ay dapat yung panganay na anak na lalaki. Hindi si Absalom. Hindi po yung mga anak niya na panganay, kundi yung sinabi ng Panginoon kay David. David, ang susunod na hari ng iyong kingdom ay yung anak ni si Solomon. Sabi ni David, Panginoon, ang aking anak ay napakabata at walang karanasan. Too young and inexperienced, sabi ng Panginoon. Ay, sabi ni David sa Panginoon. Pero hindi. Sumunod si David. Itinuro ng Diyos kay Solomon kung paano maging matalino. Why? Kasi kinilala niya ang Diyos. Mga kapatid, ulitin ko, naging matalino si Solomon dahil kinilala niya ang Diyos ng kanyang ama. Mga kapatid, mga kaabangers, mga ka-DLS, upang tayo ay makaunawa sa mga pangkasalukuyang galaw dito sa ating bansa at sa ibang bansa. Maunawaan mo bakit nangyayari ang mga ito. We have to go back to our Creator. Siya ang magtuturo sa atin ng accurate teachings. Paano mo maiintindihan bakit may gera dyan? Bakit may ganito sa Israel? Sa atin ang government ganyan. Lahat yan nasa Biblia. Mauunawaan mo siya sa isang perspektibo, sa isang pundasyon na paniniwala at pangunawa na hindi na bago 2,000 years ago. Ang sabi kanina, ano yung isang katangian ng sovereignty of the Lord? Eternal. Yung katotohanan noon, 2,000 years ago, 3,000 years ago, hanggang ngayon katotohanan yun. At napatunayan natin yan, eternal. Amen? At ngayon, ito yung number 5, immutability. Hindi nagbabago. There is no variation or shadow of turning. Hindi po nang babawi ang Panginoon pag binigay na sa iyo, mga kapatid. Okay po? Hindi po siya pabago-bago ng isip. Ang nagpapabago-bago ng isip ay ang tao. Kaya nga po hinihikayat natin kayo na balik tayo. Balik po tayo sa ating Panginoon. Balik po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Balik po tayo sa pagdarasal. Even, mga kapatid, sa mga nakakapakinig, mga leaders po natin ng ating bansa, no po? Mga leaders and churches, pastors, we really have to do our best double time. Maihayag ang salita ng Panginoon. No po? Maraming bagay ang ginagawa ng kalaban para illegalize ang huwag magbasa ng Biblia, ang huwag mag-pray, even in the schools. Na-experience na yan. No? Ang mga tao ngayon ayaw na ng katotohanan, ayaw na ng disiplina, ayaw na ng pagtatama. Tanungin mo nga ang estudyante bakit walang assignment. Pag yan na-depress, pwede kang kasuhan. Tingnan nyo nga. Anong klaseng henerasyon ang pinuproduce ng ating edukasyon ngayon sa mga ipinatutupad na batas? Hindi ba dapat i-expect natin na ang bata tumibay sa eskwelahan? Pinapalambot natin eh. Why? Emotionally driven ang mga policies. Hi. Immutability, hindi nagbabago. Sabi dito, God don't change. He doesn't change. Sabi sa Malakias 3:6. Jesus is the same today and tomorrow. Sabi sa Hebrews 13:8. Ano po? Tandaan nyo na lamang po. Hindi ko na po babasahin. Sinasabi po sa Biblia that God don't change. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Kung anong pangako niya noon, pangako niya hanggang ngayon. Di ba sabi sa 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 Deuteronomy, pag binasa niyo po yung Deuteronomy 8:18, di ba? I am Jehovah, the Lord your God. I give you the power to produce wealth. Alam lang natin yung palagi. I give you the power to produce wealth. Natatapos tayo doon. Pero pag binasa niyo pa po yung kasunod niyan, no? Deuteronomy 8:18, sa bandang huli, ito'y ginagawa ko, sabi ng Panginoon, these things I'm doing dahil gusto kong tupadin ang pangako ko sa inyong mga ninuno. Hindi lang basta power to produce wealth. May pangako ang Diyos at hindi siya nagbabago sa pangako niyang yan. Sinabi niya, papaunlarin kayo, papaunlarin kayo.
Pero yung responsibilidad mo, ginagawa mo ba? Tinitigilan mo ba ang pagsusugal? Tinitigilan mo ba ang pagbibisyo? Sabi nila, ang pagkabali daw po, insanity is doing the same thing and expecting different result. Ang kabaliwan daw po ay ang patuloy na paggawa ng isang bagay at tayo po'y umaasa na mababago ang ating buhay. Hindi po totoo yun. Kung patuloy po tayong nagbibisyo, patuloy tayong nagsusugal, tapos gusto mong mabago sarili mo, hindi po totoo yan. Wala pong nabago na nabubuhay sa kasalanan. Na po. Amen? Kapatid, pasensya na po kayo, hindi ko na po nababasa lahat. Ano po? Amen? Ang mahalaga po ay na-deliver po natin yung mensahe ng Panginoon ngayon. Amen po? Sa mga bagay na maaaring hindi nyo po kagad maunawaan o may tanong po kayo, pwede po kayong pwede po kayong mag-comment, pwede rin po kayong mag-PM. Na po? No? Sabi po dito sa Psalms 119:89 to 90, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Mga kapatid, tapos na eh. Settled na. Ibig sabihin, tapos na ang usapan. Once and for all. Sabi, ipapadala ko na ang aking bugtong na anak. Siya lang, Jesus Christ is the only provision for redemption. Bayaran ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Once and for all. Your word is settled in heaven. Your faithfulness endures to all generations. You establish the earth and it abides. Alam niyo mga kapatid, kaya maalala niyo, di ba, nung nasa gitna sila ng storm, ano sabi ni Jesus Christ? Be calm. Ano sabi ng mga, nung tumahimik, ano sabi ng mga disipulo? Anong klaseng tao to? Pati yung storm napapatahimik, napapasunod. That's the sovereignty of the Lord, mga kapatid. No po? At through the Bible, ito yung patunay na yung kanyang characteristic, yung kanyang deity, yung omniscient, omnipotent, omnipresent, is being carried from generation to generation because of the Bible. This is a powerful tool for the next generation. Kung ilalagay lang natin sa ating mga puso, mga magulang na nakikinig, there is no other way. Wala po talagang ibang paraan, walang shortcut, walang psychological modification, wala pong behavioral modification. It can help you. I tell you, I'm a psychologist also. Pwede kang tulungan ng mga positive thinking books, mga development book, personality development book. Pwede kang tulungan yan, but I'm telling you, it cannot change your life. It is only your Creator who can change your life because He created you. He is the author and the finisher of your faith. No more, no less, mga kapatid. Let us not complicate our life. Go back to our Creator. Magpakababa tayo sa ating Panginoon. At itataas ka ng ating Panginoon. Sabi niya, if you confess your sin, no? Ako'y tapat na kayo'y patatawarin. Sabi niya sa 1 John 1:9. Ako'y tapat na Diyos na kayo'y patatawarin sa lahat ng iyong kasalanan at lilinisin sa lahat ng iyong mga karumihan. Hallelujah. The sovereignty of God, mga kapatid, is something we have to understand and we have to let the next generation understand. Sino ba ang Diyos? Kaya sabi ni David, know the God of your father, Solomon. Sabi ni David sa 1 Chronicle 28:9. Kaya niya pinaalala sa anak niya, kilanlin mo ang Diyos ng iyong ama. At tayong mga magulang, katungkulan natin yan na ipakilala natin ang Diyos na pinananampalatayanan natin sa ating mga anak. Gone are the days, mga kapatid. Huwag po nating kasanayan na palagi tayong nangangatwiran. Pastor, pagod na ako eh. Pastor, ganito eh. Pastor, ganyan. Pastor, dami namin ginagawa. Well, what I can tell to you is to be ready.
Okay? Everything is permissible, but not all things are beneficial. Yung katwiran natin, hindi naman natin kayang pigilan eh. Hindi natin kayang pigilan ang mga katwiran natin, mga kapatid. Pero tandaan niyo po ito, the fruit will speak. Ang inyong mga bunga ang magsasalita. Kung hindi po tayo babalik sa Panginoon, I tell you, if we fail to prepare to fail. Basic yan, mga kapatid. Subukan nyo ng mundo. It didn't give you a long-lasting win. You want a long-lasting win? Go back to your Lord. Go back to your Creator. He's a winner. He's a sovereign God. Amen? Praise God. So, characteristic of God's sovereignty, first, He is eternal. Omnipresent. Sa lahat ng bahagi ng mundo, nandun siya. Omniscient, ang lahat alam niya. Omnipotent, ang lahat, omniscient, lahat ay kaya niyang gawin. Pangyarihan niya. Omnipotent, alam niyang lahat. Immutable, hindi siya nagbabago. Mga kapatid, kung meron tayong pagtitiwalaan, ganitong pananampalataya at pundasyon, prinsipyo, ang kailangang meron tayo. Ang prinsipyo ng Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Steady siya. No po? Amen? So, conclusion. God attributes. Ano yung God attributes? Yung binasa natin kanina, omniscient, omnipresence, omniscience, omnipotence. Ano ibig sabihin ng omni? All. All-knowing, all-power. Di po ba? Amen? And sabi dito, is a precious truth of the redemption. Ang hirap pong, hindi mahirap, imposible, mga kapatid, na ang taong walang pagkilala sa katotohanan ng Diyos. Sabi niya sa John 14:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Kaya ang pagkilala po natin, yung summary ng iyong pagtitiwala, meaning, in your mind, alam mo ng Diyos kahit saan nandun. Alam mo ng Diyos lahat kayang gawin. Alam mo ng Diyos, kayang patigilin ang lahat. Kahit storm. You have the power over it. Amen? At wala po tayong, hindi mo kayang pigilan ang layunin ng Diyos. Pag pinigilan mo ang layunin ng Diyos, mga kapatid, no? Excuse me for the word, para lang maramdaman nyo na mabigat, tayo lang po ang mababalian. Pag ipinilit mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi pinapagawa ng Panginoon, you will keep yourself in a disappointing pace. Palagi ka lang nandun sa disappointment. Why? Kasi hindi yan yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Hindi natin kayang pigilan. No po? Ano yung declaration ni Job? Naalala niyo yung declaration ni Job sa Job 42 verse 2? Sabi ni Job sa Job 42 verse 2, sabi, Panginoon, Lord, I know that you can do everything. Alam ko kaya mong gawin lahat. At alam kong walang makapipigil sa iyong mga balakin. No one can thwart your purpose. Galing, ano? Bukol-bukol ang katawan. Nawala ng mga anak. Nawala ng ari-arian. But still, at the final moment, anuman ang sitwasyon. Kaya yan yung sinasabi, even darkness or light, it doesn't matter to the Lord. Ang hinahanap natin ay yung pagtitiwala, yung faith na nandun, constant tayo doon. Katulad ni Job. No po? He's a constant, a faithful, a heroes of faith, mga kapatid. Hanggang sa kahuli-hulihan. At anong ginawa ng Panginoon? Nung nasubukan ng Panginoon yung faithfulness ni Job, ibinalik niya ang kanyang ari-arian. Ano sabi? 6 na doble po, sabi sa Biblia. At ang kanyang mga anak pinalitan ng mas magagandang anak. Opo? God will restore lahat ng inagaw ng kalaban. Panampalatayanan niya, mga kapatid. God will restore. And if you come to me with full humbleness and worship, sabi niya, I will heal your land. Amen? Kapatid, sa Genesis 1:1, huwag natin kalimutan. Kaya sinasabi ko, go back to the basic. Sabi sa Genesis 1:1, in the beginning,
God. In the beginning, God created the heaven and the earth. Siya talaga, mga kapatid. Siya ang naglikha ng lahat. Pero bakit hindi natin maibigay ang pagtitiwala natin sa Creator natin? Because of the education you accepted, because of the books you read, because of the things you heard and see and watch sa internet? These are mismanaged knowledge, mga kapatid. Yes, mismanaged knowledge. Hindi nagamit sa tama ang mga kaisipan na yan. Ano po? Created the heaven and the earth. Man's excellence is in the sovereignty of God. Yan po ang kailangan nating matanggap, mga kapatid. Man's excellence is in the sovereignty of God. Amen, mga kapatid? So ngayon po, yan po ang ating pagtuturo sa hapong ito. Medyo sumobra po tayo po. But we just have to share this word para matutunan natin. Kung medyo nahihirapan po tayo na medyo mabilis pong aking pagtuturo o pagsasalita, mga kapatid, pwede nyo pong i-replay. Pwede nyo pong itag, pwede nyo pong i-share, mga kapatid. Let the people, no? Because what? Why? Because people need the Lord. Kailangan ng mga tao ang salita ng Diyos, mga kapatid. Tulong-tulong po tayong maipamahagi ang salita ng Panginoon. Sa tulong nyo, through tagging and sharing, para na rin po kayong nag-soul winning. Amen? So sa mga kapatiran, sa mga kaabangers at ka-DLS, sa mga nakikinig, ano po? Sa ating platform sa daily life sharing. Gusto niyo po ba masigurado ang inyong pong relationship sa Panginoon? Na tinanggap niyo na po siya sa kanyang puso? Nakahingi po tayo ng tawad sa kanya? Sumama po kayo sa panalangin na ito, kapatid. Na po, ito'y panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. At sabi, ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Okay, listen. Na kung sino man ang magtitiwala at mananampalataya kailanman ay hindi na mapapahamak. Saan? Sa apoy ng impyerno. Bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo po bang maligtas sa apoy ng impyerno at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Samahan niyo po ako sa panalangin na ito. Amen? Sige po. Yuko po tayo sa Panginoon. Father God, naunawaan ko po na ako'y makasalanan at hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Naunawaan ko po na ako'y mahina. Sige po, sumabay po kayo sa panalangin ito. Ngunit salamat sa iyong pagmamahal at kapatawaran. Sa oras na ito, ako po yung humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nang ako'y magkaisip, hanggang ngayon. Patawarin mo po ako, Panginoon. Salamat po sa kapatawaran. At sa oras na ito, sa aking puso, sa aking isip, ikaw, Jesus, ay tinatanggap ko po. Sa araw na ito, mula sa araw na ito, ikaw na ang aking Diyos, ikaw na ang aking hari at tagapagligtas. Sakupin mo po ang aking buhay. Baguhin mo po ang aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Amen? Punalaman po ang mga nanalangin. Panginoon, narinig mo po ang panalangin ng mga kapatid namin na ito. Sabi mo sa iyong salita, isang kaluluwa man ang bumalik sa iyo, libu-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Lord, buksan mo po ang iyong kalangitan sa aming mga kapatid na ito na nagsuko ng mga buhay sa iyo sa oras na ito, Lord. Open heaven. Yung mga lumang buhay, tanggalin mo na po ito sa kanila. Bigyan po sila ng bagong buhay, bagong pag-asa, bagong kalakasan. At ang lahat ng ito ay amin dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Yan po nagtatapos ang ating segment sa araw na ito. Ito muli, ito po si Pastor Walter Faustino nag-iiwan sa inyo na kapayapaan at katatagan ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Bukas po, magkita-kita po tayo ulit. 2:00 ng hapon, muling makinig at matuto, makilala kung sino ang Diyos na ating pinananampalatayaan. God bless everyone. God bless po.